Ayan, bagong pintura na rin yung tulay. Dito yung puno ng mga squatter area. Siyempre, dyan na rin kasi sila nagtatapon ng basura eh. Basta-basta lang i-shoot yan. Ito ang itsura ng Hongbon Bridge dati. Marami pa mga bahay ito pagka baba mo lang dito galing sa tulay. Tapos sa bandang unahan naman, yan pa yung mga barong-barong. Ganyan kadami pa, pati itong iskinita dito. At ngayon, ito na po yung itsura niya. Meron nang nagawang tulay, tapos na-clear na rin dito. Ganyang kalinis na itong estero. So ito ay part lang din sa kabila. Pupuntahan din natin dun sa malapit sa recto. Doon naman na-demolish yung mga bahay. Doon malapit sa din yung gilid ng estero. So ngayon kasi, ito yung mga ibang estero sa Manila na unting-unting inayos saka nililinis na. Diba? Ang laki ng pinagbago kapag tinanggal na yung mga barong-barong dito. Una-una na yung estero, nabawasan na yung mga basura. Hindi na siya medyo polluted. Tagal na tong Hongbon Bridge eh. Bali 1969 pa yan. Malaking tulong din kasi ito para sa mga tao na dadaan dito araw-araw. So ito yung in-update natin kabayan. Itong estero doon Magdalena. Magkarugtong lang yan sa pinunta natin. Doon malapit sa La Torre. Ayan, bagong pintura na rin yung tulay. Dito yung puno ng mga squatter area. Diba, ang laki na pinagbago, no? Talagang nakahinga yung estero. Ayan, itong tulay, daanan na ito ng mga daanan na siya ng sasakyan. Diba, ang ganda ng tingnan, no? Kaya may before nito, diba? Una nating in-update to, talagang marami nagtatanong ano na yung pagtatapos. Ayun siya, Ayan yung mga puno ng mga bahay dati dyan, no? Wala na. Diba, nakahinga na yung estero. Grabe yung mga kubol-kubol dati dyan. Isa sa dahilan kaya yung estero nagiging polluted siya dahil sa mga nakatira. Siyempre, dyan na rin kasi sila nagtatapon ng basura eh. Basta-basta lang i-shoot yan. Diba, ang nangyari niyan na puro basura, polluted yung tubig, clog ang mangyayari. Tapos siyempre, yung mga nakatira sa danger zone, lalo na ngayon natagulan, eh sila yung naapektuhan dyan. Kaya maayos talaga na mabigyan sila ng relocation. So ito na yung tulay nyo. Diba, pasok dito sa building. Marami ding tinanggal dito ng mga bahay. Pati rin dito sa kanya gilid. Dito. Ito yung mga tinanggal. Meron dito sa kanya ilalim. Yan, ang dami, di ba? Ito rin dati puno ito ng mga nakatira dyan. Yan, wala na. Unting-unting lumilinis na. Ito rin mga bakod kabayan, kaya nilagyan yan para hindi magtapon ng basura yung mga nandito. Hanggang dyan yan. Tapos natin sa kabila kabayan, doon malapit sa recto. Hongbon Bridge. Ganda ng tignan, no? Ano ba yung mga developments talaga? So nandito na tayo sa Recto Avenue. So ito ang papakita natin yung kabayan. Ito yung sa kabila yan po yung Estero de Magdalena. Yan na yung napuntahan natin.
na ginagawa din yung steel sheet pile niya. Tapos ito naman yung na-demolish ng mga bahay noon, no? Ito yung latest na mga bahay na na-demolish nung bumagsak yung puno dito. Malaki. So, nung na-demolish dito, nung nabagsak yung puno, dito na nagsimula yung demolition. So, ito, ginawa na yung daanan niya, sementado na. Tapos, nabigyan ng relocation yung mga karamihan ng nag-iba na bahay dito. Ito yung karugtong, galing tayo dun sa Hongbon Bridge. Yan, pag nabuksan, pwede maging daanan to eh. Kailan, sirado pa dun eh. So, nagkaroon na rin ng dredging. Sige. Ang ano lang po, payong lang po, nilagyan ko lang po ng trabal kasi malakas ang hangin. Ito ang mga barracks sa to ng mga nagtatrabaho dito. Yung gamit nila yan, sir. Yan, yung gamit nila. Sige. Pero tuloy pa rin paghukay nila dito, ma'am, yung mga burak. Tapos na po yung paghukay nila sa burak. Tapos na. Kumagayan sila, na lang nila, nahito na kasi may bagyo nga. Bali, ito ma'am, ito yung ginagamit nila pang baon, di ba? Opo. O, yan, gamit nila pang baon. Yan ang pangbaon nila. Sige. Tapos ito ma'am, bagong building. Ito yung dating building dyan. Oo. Yan naman sila. Bagong building na. Opo. Sige. Yan ang kumbaga bahay nila yan. Hindi na yata po yan. Okay, sige. Malaki na yung progress pala ito kape, no, estero. Dati, kwanto dito, talagang puno ng mga bahay. Ito lang sila Station. Hindi na tuloy-tuloy ang bagyo. Oo. Kami yan sila gumagawa pag may ulan-ulan. Ibig sabihin ma'am, nakatira kayo dati dito? Opo, sir. Tapos nabigyan kayo ng relocation? Opo. Sila, sir, sila, nagpamahay. Ako, wala. Anong sasakay sa Bulacan ma'am? Sa garage. So yung pabahay nyo, maganda doon, maganda. So yun na, yung iba bumabalik dito kasi kuan. North Sagaray, malayo yun. Layo, sir. Lampas ng San Jose del Monte, Bulacan pa. Pero yung lugar nyo doon ma'am, hindi na kayo binabaha doon. Hindi po, sir. Yung meron naman parte, sir, na di binabaha. May parte naman na walang baha. So far, ginagawa pa to. Tsaka may bagong gusali na nagko-construct dyan. No? So, bagong building. Ting-uting na tinatapos na. Tinan nyo yung before nito dati, di ba? Yung bahay niyan, halos sa umabot sa gitna, yung mga nakatayo. Ganun katindi dati. Tapos ngayon, katabi na itong mga naglalaki ang building. Ito yung sa kabilang estero, papuntang La Torre. So dito naman marami pa mga bahay ang natitira dyan. At ginagawa na yung dito, flood control project. Tingnan mo yung estero, di ba? Parang sumikip na siya. Ngayon, yung pinuntahan natin sa kabila, dito lang yan, diretso. Magkarugtong lang. Dito, meron ng pumping station yan. Dito malapit sa recto. Ayan, patuloy pa rin yung ginagawa dati kasi linear park. Ito yung patawid sa recto. Ayun, kita mo yan, no? Yan yung sa kabilang estero naman.